Good morning and welcome sa atin pong Bread Talk, kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos, maging ang buhay ng atin pong Panginoong Jesus. Well, para po sa mensahe na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, ngayong pong umaga, ito po ay nasa Jeremiah chapter 23, verses 33 to 36. Ito po ang sabi ng mga talata. And when this people or the prophet or a priest shall ask thee, saying, What is the burden of the Lord? Thou shalt then say unto them, What burden? I will even forsake you, saith the Lord. And as for the prophet, and for the priest, and the people that shall say, The burden of the Lord, I will even punish that man and his house. Thus shall ye say, everyone to his neighbor, and everyone to his brother, What hath the Lord answered? And what hath the Lord spoken? In verse number 36, And the burden of the Lord shall ye mention no more, for every man's word shall be his burden. For ye have perverted the words of the living God, of the Lord of hosts, our God. Well, the title of our topic for this morning is The Burden of the Lord. Napakahalaga po kasi, mga kapatid, na nararamdaman po natin ang Diyos sa ating mga buhay. Well, ang idea po nito, according po dito sa mga talatang binasa natin, yung kung ang Diyos ba ay nangungusap pa sa kanila. Kasi noong mga panahon na yon, mga kapatid, sa pagkaintindi ko po rito, ang Diyos ay meron pong, kumbaga, pagkilos sa buhay po ng mga tao. So parang ang nangyari po ngayon dito, wala silang nararamdaman. Hindi po nila napipil ang presence at even yung pagkilos ng Panginoon sa kanila pong mga buhay. Kaya kumbaga, ito po pagtatanong. Actually, nung pinag-aaralan ko kanina, pwedeng ito po panlilibak din sa Diyos o kaya pwedeng ito po panlilibak din sa mga propeta. Kasi kung walang masasabi, itong mga propetang ito patungkol po sa, kumbaga, sinasabi ng Diyos para sa kanila, parang sinasabi nila na hindi sila kinakausap ng kanilang Diyos. Yun yung idea. Kung ang mga tao naman, ang tutukuyin natin dito po sa ating pinag-aaralan, parang malungkot naman sa buhay nila na tinatawag silang bayan ng Diyos, piling bayan ng Panginoon, iniibig ng Diyos, pero parang hindi sila kinakausap. Kasi kung inyo pong naiintindihan, yung atin pong mga talatang binasa, mga kapatid, nagtatanong sila, what is the burden of the Lord? Pero ang totoo niyan, ang sagot ng Panginoon, kayo yung bigat ko Kayo yung talagang nagiging dalahin ko sa kanya pong damdamin. So sa mga tuwid, ang sabi ng Panginoon sa kanila, ito po in verse number 34, And as for the prophet and the priest and the people that shall say, The burden of the Lord, I will even punish that man and his house. So ibig sabihin, kaya ang Diyos hindi po gumagawa o kumikilos sa kanila kasi nga yung kanila pong kalagayan sa harapan ng Diyos ay hindi katanggap-tanggap. Again, ang title po ng ating pinag-aaralan ay The Burden of the Lord. Mahalaga po, gaya ng sinabi ko kanina, na nararamdaman po natin ang Diyos sa ating mga buhay. Kasi kung hindi, may problema po tayo niyan, mga kapatid. There is something wrong sa buhay natin kung bakit ang Diyos hindi ho natin maramdaman. Sa katotohanan lang, sabi ho ng Biblia, ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Siya ay makapangyarihan, higit siya sa lahat. So sa madalit salita, magagawa niya yung mga bagay na, kumbaga, pwedeng mangyari sa buhay po natin. Pero bakit hindi ho natin maramdaman? Kaya nga ito ho yung gustong ituro sa atin ng Panginoon dapat lagi nating damahin sa buhay natin sa araw-araw na ang Panginoon ay napipil ho natin sa ating mga buhay. Kaya nga mahalaga po ito ang ating pinag-aaralan, mga kapatid. Tungkol po sa dealing ng sa burden ng Panginoon. Kasi ito ho yung mga bagay na yan. Number one, nakita ko po rito is the dealing of God. Kapag ang Diyos, nagpaparamdam sa atin, kapag ang Diyos na nararamdaman natin sa buhay natin, mga kapatid, ang Diyos po ay kumikilos. Nung panahon nila, mga kapatid, ang ginagamit ay propeta. Nung panahon nila, pupunta yung propeta sa kanilang bayan, kakausapin sila para sabihin yung pangungusap ng Panginoon, yung pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay, or pwede ring mangyari na sa individual na mga tao,
pwedeng ang Diyos ay mangusap at kumilos sa kanyang kaparaanan. Ganun po ang paraan ng Diyos nung sa lumang tipan. Pero pagdating naman po sa atin, mga kapatid, ang ginagamit na ho ng Diyos ay mga pastor na siyang nangangaral ng salita ng Diyos. Ito na yung panahon na dito ho natin dapat maramdaman yung dealing ng Diyos sa buhay natin. Pero ito ho ang nakikita kong problema. Noong mga unang panahon, sa Old Testament, ito ho ang nangyayari. Kapag walang dumarating na propeta, ibig sabihin, walang mensahe ang Diyos sa kanila. Kung wala mang propetang dumating, ang alam ko po, sila rin pwedeng katagpuin ng Diyos individually. So pwede silang kausapin ng Panginoon. Kaya nga nagtatanungan sila sa isa't isa. Tinatanong niya, parang ganito nangusap ba ang Diyos sa iyo ngayong umaga? Meron bang sinabi sa iyo ang Panginoon? Share mo nga sa akin. So walang dumarating na propeta walang nagsasalita sa atin patungkol sa mensahe ng Diyos. Ganyan ang lumang tipan Pagdating naman sa bagong tipan, hindi ba ang Panginoon pumili ng kanyang mga alagad? Para iparating yung kanyang mensahe. At mismo ang ating Panginoon Kristo ay nagministeryo dito po sa lupa. So yan ang paraan ng Panginoon in the New Testament. Pagdating naman po sa ating panahon, andyan na po ang mga pastor, mangangaral, guro, ebanghilista para iparating ang mensahe ng Diyos. Ito naman ang problema sa panahon natin. Kumpleto nga tayo. Meron tayong pastor, meron tayong ebanghilista, mangangaral, guro, at simbahan. Kung hindi naman tayo pumupunta at nakikinig, mga kapatid, hindi rin natin malalaman yung burden ng Panginoon. Kasi yung salitang burden po dyan, mga kapatid, katumbas po ng salitang oracle. Oracle. So, ibig sabihin, yung salitang burden na ginamit dyan, patungkol po sa oracle ng Diyos. Uulitin ko po, yung salitang burden dyan patungkol po sa oracle of God. The burden of God or the burden of the Lord. So, ganun din po, the oracle of the Lord or the oracle of God. So, sa madaling salita, mga kapatid, ito yung kanyang kaparaanan patungkol po sa kanyang pagkilos sa buhay ng tao. Kaya mahalaga po na tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. Mahalaga po na tayo ay may panahon na nakapag-aaral ng Biblia. Sapagkat dito ho natin maririnig at mararamdaman. Una, ang tinig ng Diyos. Pangalawa, yung kanyang presensya sa ating buhay. Kung paano siya nag-ooperate at kung paano siya gumagawa. Kaya pag sinabing the burden of the Lord, mga kapatid, ang unang naiisip ko dyan is the dealing of God. Kung paano niya dinidil yung kanyang mga tao. Mahalaga po yan, mga kapatid. And another thing is the direction from God. So, ang Diyos po ay nagbibigay ng direksyon kung ano ang dapat tahakin ng kanilang mga buhay. So, ganun din, di ba't maalala niyo? Nung minsan nangaral ako, ang tawag natin sa Bible manual. Yung manual natin ay yung Biblia. Yan po ang manual dapat ng buhay ng mga Kristiyano. Sapagkat dyan ho natin mababasa at makikita kung paano tayo dapat nagagamit, kung paano tayo dapat napapakinabangan, at kung paano tayo lumalakad at nabubuhay sa mundong ito. Tandaan po ninyo, ang Diyos po ay merong katuruan patungkol po sa ating mga buhay. Hindi ho tayo Kristiyano lang na dadalhin sa langit. Tayo po ay nandito pa sa lupa bilang mananampalataya na kailangan tayo ay maging ilaw, maging asin ng sanlibutan, maging tagadala ng ebanghelyo at mangaral. Ang sabi ng Biblia, yan ang mga bagay na dapat mangyari sa buhay po natin. Na kung tutuusin, iilan pa lang po yan. So dapat nating maintindihan patungkol po sa ating dapat maging kalagayan sa harapan ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, dito natin makikita yung direction ng Panginoon kung ano po ang gusto niyang mangyari sa atin pong buhay. Kaya mga kapatid, mahalaga po na nararamdaman natin ang Panginoon sa buhay natin. Mahalaga po na nararamdaman natin na ang Diyos kumikilos sa atin. Mga kapatid, kapag kayo po ay nakakapakinig ng salita ng Diyos at wala hong nangyayari sa puso ninyo, tingin ko po magandang siyasatin natin yung ating damdamin. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat yung pangangaral ng salita ng Diyos, yan po ay tinig ng Diyos. Mga kapatid, huwag niyo mapagkamalian. Hindi po yung nangangaral ang may tinig ng Diyos. Ang tinig ng Diyos yung ipinangangaral. Baka mamaya, ma-misinterpret po ako ng mga kasama natin.
Ang sabi ho ng Biblia, once na ipinangaral ang kanyang salita, hindi po pwedeng wala yang magiging effect sa nakikinig. Kasi nga, tingnan nyo, ang sabi ng Bible is like two-edged sword. Nakakita na po ba kayo ng tabak na may magkabilang talim? So anong ibig sabihin? Once na yan iwinasiwas, mga kapatid, pag yan tumama sa anumang bagay o maging sa tao, yan po ay merong effect. Pwedeng sumugat, pwedeng humiwa, o doon sa mga bagay naman, pwedeng makasira. So sa madaling salita, mga kapatid, hindi ho po pwede na ang salita ng Diyos ay ipinangaral at eto tayo nakinig nang wala ho mangyayari sa atin. Sigurado po ako, mga kapatid, sabi ho hindi babalik ang salita ng Diyos nang walang naging kabuluhan. Once na yan pinangaral, once na yan binasa, mga kapatid, may kapangyarihan yan. Salita po yan ng Diyos may magagawa ho yan. Ngayon, ito ang problema. Kapag yan pinangaral at tumama sa atin na parang hindi tayo tinablan at walang naging effect, may problema ho yung ating puso. May problema ho yung ating kalooban. May problema po yung ating damdamin. Kasi nga, hindi ho po pwedeng yan itinuro ng hindi po yan tatama sa atin at magbibigay mensahe. Tandaan po ninyo, ang Biblia ang siyang tinig at salita ng Diyos para po sa atin. Kaya mahalaga ho yan na binabasa natin dahil yan po ang magtutuwid ng ating hakbang at landas. Yan po ang magdadala sa atin sa matagumpay na pamumuhay at diyan natin makikilala ang Panginoon at diyan din natin makakamtan yung mga pagpapala na pinangako niya para po sa atin. Kaya mahalaga po na nararamdaman natin ang Panginoon sa ating buhay araw-araw. Mahalaga ho na meron tayong Word of God. Mahalaga po na nagbabasa, nananalangin, hinahanap natin yung kalooban ng Diyos at yung katwiran ng Panginoon. Not only His will, but also His righteousness. Mahalaga po yan, mga kapatid, sapagkat diyan natin mararamdaman ang Panginoon. And last but not the least, here we can see the delight of God. Tingnan nyo sabi ng Bible, tinanong nila ang propeta. Si Prophet Jeremiah, sabi niya, ano ang burden ng Panginoon? Ano yung gusto niyong sabihin sa amin? Alam niyo, sabi ng Bible, alam niyo, ang burden ng Panginoon, kayo Ang mensahe ng Diyos, kayo. Kayo kasi yung nagpapabigat ng kalooban ng Diyos. Kayo kasi yung gumagawa ng mali. Kayo yung mga hindi sumusunod. So anong sabi ng Bible? Pag ang Diyos nangusap, mga kapatid, magpasalamat tayo. Ano man ang pinangusap ng Diyos sa atin, pakinggan po ninyo, yan man para sa pagtutuwid ng ating mali, yan man pagbibigay sa atin ng kalakasan, sa ating paglilingkod at pananampalataya, ano man ang ibig sabihin ng pagkilos ng Diyos sa atin, magpasalamat tayo sapagkat, alam nyo ang sabi ng Biblia, nalulugod ang Diyos pa rin sa atin. Kagalakan at katuwaan pa rin ng Diyos na tayo po kausapin. Pero anong sabi rito? Kung inyong naintindihan, yung verses 33 up to verse number 36, ang sabi ng Panginoon sa kanila, umalis kayo dyan, ayaw ko kayong kausap. Huwag ho nating intayin na ganun ang mangyari sa ating kalagayan. Nag-iintay tayo ng pangungusap ng Panginoon. Nasasabik tayo, nakausapin natin tayo ng Diyos. Pero ang sagot ng Panginoon, ayaw ko kayong kausap, umalis kayo dyan. So isipin nyo ganun ba kasama ang Diyos? Para sabihin sa atin yon, para gawin sa atin yon, mga kapatid, ni isa, wala tayong makikitang kapintasan sa Diyos. Ni isa, wala tayong makikitang kamalian sa Diyos. Laging lulundo yan sa kalagayan natin. Laging nahahantong yan sa atin pong mga damdamin. Tandaan po ninyo, ni minsan hindi ho nagkamali ang Diyos. Ni minsan hindi naging masama ang Diyos sa atin. Pero kung bakit hindi ho natin maramdaman ang Panginoon sa ating mga buhay, hindi dahil wala siya. Hindi dahil limitado siya. Kundi alam ng Diyos ang laman ng ating puso. Alam ng Diyos yung ating mga kalagayan. Kaya nga, sana mga kapatid, ito po ay magpaalala sa ating lahat na dapat nating pakiramdaman sa buhay natin, kasama ko pa ba ang Diyos? Nararamdaman ko pa ba yung pagkilos niya sa buhay ko? Dahil kung hindi, may kailangan tayong ayusin, mga kapatid. Pag hindi nyo na naririnig ang tinig ng Panginoon, hindi nyo na nararamdaman yung pagkilos niya, kailangan nating ayusin ang ating mga sarili. Alam nyo sabi ng Psalm 119, verse number 75, maganda po ito Sabi ng Bible, I know, O Lord, that Thy judgments are right,
and that thou in fullness has afflicted me. So sabi ho ng Bible, masaya pa siya dito sa sinabi niya na parang nagpapasalamat ako sapagkat ako ay pinapahirapan mo. Nagpapasalamat ako sapagkat ako ay hinahatulan mo, dinidisiplina mo. Ang ibig sabihin po rito ng psalmist, mga kapatid, may ginagawa ang Diyos sa kanya. Nag-ooperate pa rin ang Panginoon sa kanyang buhay. Alin man doon, tayo po ay parusahan, tayo po ay hatulan, tayo po ay disiplinahin, tayo po ay pagpalain. Ang mahalaga po, tayo po ay aware sa ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Dahil kung wala ang lahat ng yan, parang pangit mang sabihin, bahala ka na sa sarili mo. Parang ganun po. Masakit sa tono. Pag narinig natin, parang tayo po, alam nyo, kung yun ho talaga ang katotohanan, tanggapin natin. Kaya nga, sana ho, mga kapatid, wag nating hayaan na talagang lilipas ang isang araw, wala ho tayong nabasang salita ng Diyos, wala tayong napakinggan, wala ho tayong naging parabang, alam niyo po, gabay sa ating buhay. Mahalaga po kasi ang presensya ng Panginoon sa atin pong lahat. Kaya nga sana sa umagang ito, tunay po na tayo ay napagpala ng salita po ng Panginoon. Samantala, ito po ang ating trivia for this morning. Well, ang title po natin is The Burden of the Lord. Ano po ang ibig sabihin ng salitang burden according sa atin pong pinag-aralan? Ayan, medyo mahirap-hirap ng konti. Kung hindi ho kayo nakinig, hindi nyo ho masasagot yan. Ano po ang ibig sabihin ng salitang burden according to our topic for this morning? Ayan po yung ating trivia ngayon pong umagang ito. At ito naman po ang mga sumagot ng tama sa trivia natin last Wednesday, if I'm not mistaken. Ano po, pakicorrect niyo po ako kung sakali mang mali yung aking petsa na nasabi. Kaya ito po ang ating trivia last Wednesday. Ano ang pangalan ng ama ni Jehoiakim na isang hari na naging masunurin sa Panginoon? Ayan. Ang tamang sagot ay King Josiah or Josiah. Pwede na rin po, mga kapatid. At ihanda nyo na po ang inyong mga kamay at ang inyong mga comment. I-congratulate po natin yung mga sumagot ng tama last Wednesday. Ayan. So, ito po sila. Ang number 1. Ay wala pong iba kung hindi si Sister Gypsy. Ayan. Good morning, Sister Gypsy. Congratulations. Ikaw ang number 1. And then, ang number 2 natin ay si Ninang Kiten. Ayan. So, congratulations, Nang Kiten. And then, ang number 3 natin ay si Sister Len. Si Mami. Naku, Mami, number 3 ka last Wednesday. Partida, Nasa Baguio ka pa niyan, Nasa Baguio pa tayo niyan. Kaya, sila po ang top 3. Palakpakan po natin. Ayan. Congratulations kay Mami, kay Ninang Kiten, at maging kay Sister Gypsy. Ito po, mga sumagot ng tama. Number 4, si Ate Nelly. Number 5, si Ate Milet ng East Bagong Barrio. And number 6 ay si Ate Rose. Ayan. So, sila po ang mga sumagot ng tama. And then, ang number 7 natin, Sister Hannah. Number 8, si Ninang Flor. And number 9 ay si Sister Ruweng. Nako, hindi tayo umabot sa top 10. Pang-siyam lang. But again, congratulations pa rin sa inyo. Ayan. Palakpakan po natin sila, mga kapatid. Samahan po ninyo kung ating iparandam sa kanila na sila po ay good job. Ayan, very good. Maganda po yung kanilang partisipasyon sa ating naging pag-aaral nung Wednesday. At gusto lang po nating batiin ngayong umaga, naka-join po sa atin si Ate Milet. Ayan, Sister Milet De Lara. Good morning, Sister Milet. At maging kay Ate Carmen Ilalim. Diyan po yan sa Vietnam. At kasama rin natin Sister Anisa Dakutanan mula po dyan sa Samar. Nako, Sister Anisa, good morning and congratulations sa iyo. Nakita ko, patuloy kang pagpalain ng Panginoon. Sana lalo ka pang i-bless ng Diyos. Ayan, maraming salamat sa iyo. And ganun din kay Sister Gina Bometibo. Ayan, good morning din. Dito yan, sa Bagong Barrio. At kasama rin natin si Gerald Kagawan. Nako, kami nakikiramay kay Gerald. At kami nagpaparamdam sa inyo ng pakikiramay sapagkat yung ating ipinagpe-pray, isa sa mga pinagpe-pray natin, si Kapleo Kagawan, ay kinuha na po ng Panginoon. Brother Gerald, mo lang kami,
So, pinagpe-pray namin ng inyong family, patuloy kayong palakasin, patatagin ng Panginoon. Ano po? So, kaya condolence sa pamilya Kagawan. And gusto rin nating batiin ng good morning si Sister Candy Ochoa from Bacoor, Cavite. Kasama rin natin si Sister Rica mula naman sa Calbayog, Samar. Good morning sa inyo dyan, sa mga kapatid natin mula dyan sa Calbayog. Again, maraming salamat. Huwag niyo makalimutan, mamaya may family altar po tayo, alas 7 ng gabi, at patuloy niyo po kami ipanalangin. Ano po? Si Rachel, patuloy siyang palakasin ng Panginoon at patuloy na magbigay ng kalakasan sa kanya. Ipuin yung kanyang katawan, yung kanyang ubot sipon. Sana'y pagalingin siya ng Panginoon. At maging ako rin po, mga kapatid, include din po ninyo ako sa prayer. Maraming salamat mga kapatid sa lahat na dyan ngayong umaga. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield. When you gave your son for those who rebel, your love for the world was revealed. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of peace, help all the weak, though mountains fall into the sea, though tempests may rage.